Alam mo ba kung bakit may mga senior na umaabot ng siyam na pero malakas pa rin maglakad? Malinaw pa ang isip at halos hindi nagkakasakit? Samantalang ang iba bago pa umabot ng 70 hirap na sa paghinga, may rayuma na at mabilis mapagod. Ano kaya ang meron sa mga matatandang parang hindi tinatabla ng panahon? Yan ang lihim na pag-uusapan natin ngayon. Mga ugali na hindi lang nakakapagpahaba ng buhay, kundi nakakapagbigay din ng lakas at saya hanggang sa pinakahuling taon ng buhay nila. Kapag naririnig natin ang salitang mahaba ang buhay, madalas ang iniisip natin ay swerte lang. Pero ang totoo, hindi lang ito tungkol sa swerte kundi sa mga araw-araw na desisyong ginagawa mo. Pwede kang may simpleng bahay, maliit na kita. Pero kung tama ang ugali mo, mas tatagal ka kaysa sa taong mayaman pero laging stress at mainitin ang ulo. Kaya sa video na ito, unti-unti nating bubuksan ang 5 ugali ng mga seniors na umaabot ng base sa mga pag-aaral, karanasan at mga totoong kwento ng matatandang Pinoy na subok na sa buhay. Ang una sa lahat, hindi sila nagmamadali sa buhay. Napansin mo ba kapag bata pa laging nagmamadali, gusto agad yumaman, gusto agad matapos, gusto agad lahat. Pero habang tumatanda, mapapansin mong ang mga tunay na matanda na malakas pa, sila yung marunong huminto, huminga at magpasalamat. May isang lolo sa Quezon, edad 96, na araw-araw pa ring nag-aalaga ng mga manok. Sabi niya, ang sikreto ng mahabang buhay ay huwag mong pabilisin ang oras. Ang stress yan ang unang kumakain sa katawan mo. Totoo yun. Dahil kapag lagi kang nag-aalala, lagi kang nagagalit o hindi marunong magpahinga, ang katawan mo ay parang makina na walang tigil sa pagtakbo. Unti-unti itong napupudpod. Ang mga seniors na marunong magpahinga, marunong ngumiti kahit may problema at marunong magtiwala sa takbo ng buhay. Sila yung hindi madaling kapitan ng sakit kasi mas kalmado ang isip nila, mas maayos ang tulog at mas balanse ang katawan. Kung iisipin mo, simple lang ito pero napakahirap gawin dahil sa panahon ngayon lahat nagmamadali. Pero kung gusto mong tumagal ng malakas, dapat matutunan mong bagalan ang takbo ng buhay. Hindi dahil tamad ka kundi dahil marunong ka ng pahalagahan ng bawat sandali. Ang ikalawang ugali ng mga mahahabang buhay na seniors ay hindi nila pinapasok sa puso ang galit at hinanakit. Alam mo, maraming tao ang mabilis tumanda dahil sa bigat ng loob. Laging nag-iisip ng masama sa kapwa. Laging naiinis o laging may tinatandaan. Pero kung titingnan mo ang mga matatandang umaabot ng kadalasan mababait, mahihinahon at madaling ngumiti. May isang lola sa Ilocos edad. Noy Faro na ngayon at araw-araw ay nakangiti. Sabi niya, ang sikreto ko, hindi ako nagdadala ng sama ng loob hanggang kinabukasan. Kapag may nakaaway siya o may nasabing masakit, ipinagdarasal lang daw niya at pinapalampas. Dahil para sa kanya, ang galit parang apoy. Ikaw ang unang nasusunog. Sa siyensya may paliwanag din yan. Kapag galit ka o puno ng hinanakit, tumataas ang cortisol sa katawan, isang hormone na kapag sobra nakakasira ng puso, utak at immune system, kaya tama ang matatanda. Ang marunong magpatawad, mas humahaba ang buhay. Kaya kung gusto mong tumagal ng malakas, simulan mong bitawan ang mga bagay na bumibigat sa loob mo. Hindi mo kailangang makipagbalikan o makipagkaibigan sa lahat. Pero pwede mong patawarin sa isip mo para ikaw mismo ay gumaan. Tandaan mo, ang pagpapatawad ay hindi regalo sa kanila kundi regalo mo sa sarili mo. Ang ikatlong ugali naman ng mga seniors na umaabot ng 70, ay hindi sila tumitigil gumalaw. Kahit pa mahina na ang tuhod o mabagal na maglakad, sinisigurado nilang may ginagawa pa rin. Ang katawan nila araw-araw may kilos. Hindi kailangan mag-gym o mag-jogging, yung simpleng paglalakad sa harap ng bahay, pagwalis sa bakuran, pag-aalaga ng halaman o paglinis ng mesa, malaking tulong na yan. May isa pag-aaral sa Japan na tinatawag na Blue Zones. Doon libo-libong tao ang umaabot ng 100 taon o higit pa. At isa sa mga dahilan, lagi silang may ginagawa, laging gumagalaw ang katawan nila. Hindi sila nakaupo buong araw. Sa Okinawa, halimbawa, araw-araw silang nag-aalaga ng tanim, nagluluto o tumutulong sa kapitbahay. Ang simpleng kilos na yan ay nagiging dahilan kung bakit malakas pa rin ang katawan at malinaw pa rin ang isip nila kahit isang siglo na silang nabubuhay. Dito sa Pilipinas, ganun din. Tingnan mo yung mga lolo at lola sa probinsya. Kahit umuulan, naglalakad pa rin sa palengke. Nagluluto ng almusal o nag-aalaga ng apo. Hindi lang nila ginagawa dahil kailangan kundi dahil gusto nilang manatiling buhay at gumagalaw. Kaya tandaan mo, kapag tumigil kang gumalaw, doon nagsisimula ang tunay na pagtanda.
Pero kapag patuloy kang kumikilos kahit mabagal, kahit may sakit ng konti, nananatiling gising ang katawan mo. Parang makina yan kapag laging ginagamit, hindi kinakalawang. At kung mapapansin mo, ang tatlong ugaling ito ay magkakaugnay. Ang marunong magpahinga, marunong magpatawad at marunong kumilos ay pare-parehong ugali ng taong may balanse sa buhay. Hindi lang pisikal ang lakas nila kundi pati emosyonal at mental. Ngayon, gusto kitang tanungin sa tatlong ugali na ito. Alin ang kaya mong simulan? Bukas, pwede mong sabihin sa comments, magiging kalmado ako o magpapatawad ako o gagalaw ako araw-araw. Simple lang, pero tandaan mo maliit na hakbang araw-araw ang nagdadala sa mahabang buhay. At sa part 2, ipagpapatuloy natin ang huling dalawang ugali na mas nakakagulat pa. Isa dito ay may kinalaman sa pagkain at isa naman ay tungkol sa kung paano nila pinapanatili ang kaligayahan kahit nawawala na ang mga kasama sa buhay. Mga sikreto na bihira ng ginagawa ng mga kabataan ngayon pero sinasabuhay ng matatandang malalakas. Kaya huwag mong palalampasin ang susunod na bahagi dahil doon mo talaga malalaman ang kabuuang larawan ng kung paano mabuhay ng mahaba, payapa at masigla. Kung umabot ka rito, ibig sabihin gusto mo ring tumagal ng malakas at masaya ka. Comment kalmagalaw ngiti. Kung isa ka sa mga seniors na gusto ring umabot ng siyam napu, tilima kung napanood mo ang unang bahagi, sigurado akong napaisip, oo nga no, minsan tayo mismo ang nagpapahirap sa sarili natin. Kasi sa totoo lang, hindi lang sakit o edad ang kalaban ng tao. Madalas sariling ugali natin ang nagpapabilis ng pagtanda. Pero ang magandang balita, pwede pa natin itong baguhin. Kahit anong edad mo ngayon, 70, 80 o sinapo, hindi pa huli para mabuhay ng masigla. Sa pagpapatuloy natin, pag-uusapan natin ang pang-4 at pang-5 ugali ng mga seniors na umabot ng CL pataas. Ito na yung mga simpleng ginagawa, araw-araw pero napakalalim ng epekto sa katawan at isipan. Ang pang-4 na ugali nila ay ito. Maingat sila sa pagkain. Mapapansin mo ang mga matatandang mahahaba, ang buhay ay hindi kumakain ng sobra. Hindi rin pihikan pero may disiplina. Hindi ibig sabihin na puro gulay lang pero marunong silang pumili kung ano ang makabubuti sa katawan. May lola sa Cebu na kilala sa lugar nila bilang Lola Kape. Sina siya pero araw-araw ay lumalakad pa rin sa palengke. Ang sikreto daw niya, kumain ka lang ng sapat, hindi yung busog na busog. Kapag tanungin mo kung ano ang pagkain niya, simple lang. Sabaw, gulay, saging at minsan isda. Wala kang maririnig na junk, food, soft drinks or labis na karne. Ang tawag dito ng mga doktor ay mindful eating o maingat na pagkain. Hindi lang basta kain ng kain. Pinakikinggan mo ang katawan mo. Busog na ba ako? Tama ba itong kinakain ko? May sustansya ba ito or puro alat at mantika lang? Kasi tandaan mo, bawat kagat ng maling pagkain ay parang dagdag taon sa pagtanda ng katawan mo. Pero bawat kagat ng tamang pagkain tulad ng gulay, prutas at isda ay parang regalo ng dagdag lakas. Kaya kapag tumatanda ka na hindi mo kailangang kumain ng marami, kailangan mo lang kumain ng matalino. Isa pang mapapansin mo sa mga mahahahabang buhay na senior ay mahilig sila sa natural na pagkain. Hindi processed, hindi instant. Halimbawa sa Japan, karamihan sa mga centenar doon ay kumakain ng isda, tofu, gulay at brown rice. Sa Italy naman, olive oil, prutas at gulay ang pangaraw-araw. Dito sa Pilipinas, yung mga matatanda sa probinsya na umaabot ng siyam napu ay madalas nakatira pa rin sa lugar na malapit sa lupa at sariwang hangin. Ibig sabihin, sariwa rin ang pagkain nila. Isipin mo to, kung ang katawan mo ay sasakyan, gusto mo ba na puro lumang langis at asukal ang nilalagay mo sa tangke? Siyempre hindi. Gusto mong malinis, maayos at magaan sa makina. Ganon din ang katawan. Pero hindi lang ito tungkol sa pagkain ng tama. Kasama rin dito ang disiplina. Ang mga matatandang umaabot ng C ay marunong tumanggi. Alam nilang kapag sinabi ng katawan na tama na, titigil na sila. Hindi nila pinipilit ang sarili na ubusin ang lahat dahil alam nilang bukas. May panibagong araw pa para kumain at isa pa, marunong din silang uminom ng tubig. Simpleng ugali pero madalas nakakalimutan ng marami. Ang tubig ang nagpapagana sa dugo kutis, sa bituka at sa utak. Kaya kung gusto mong bumaba ang presyon at luminaw ang isip, uminom ka lang ng sapat na tubig araw-araw. Ngayon, ang pang-5 ugali ng mga seniors na umaabot ng 95 ay ito. Marunong silang maging masaya o ganun lang kasimple pero napakalakas ng epekto. Ang kaligayahan ay hindi lang pakiramdam. Ito ay gamot. Kapag masaya ka, bumababa ang stress, hormone, lumalakas ang immune system at nagiging mas aktibo ang utak mo.
Kaya mapapansin mo yung mga lolo at lola na mahilig tumawa kwento ng kwento at may konting kulit. Sila yung hindi madaling dapuan ng sakit. May kilala akong lolo sa Pampanga, edad 95 na. Araw-araw nagbibiro pa rin sa mga apo niya. Kapag tinanong mo kung anong sikreto niya, sasabihin lang niya, huwag mong seryosuhin lahat. Tawanan mo na lang minsan ang problema. Sa totoo lang, marami sa atin ang nakakalimutan kung gaano kahalaga ang tawa. Dahil sa dami ng problema, bills o alalahanin, nakakalimutan nating ngumiti. Pero ang matatanda na malalakas, sila yung marunong tumawa kahit may kulubot na ang balat, marunong magmahal kahit may sugat pa sa puso at marunong magpasalamat kahit simpleng kanin lang ang ulam. At kahit hindi lang ito tungkol sa pagiging masayahin. Karamihan sa mga umaabot ng C ay may layunin pa rin sa buhay. May dahilan kung bakit sila bumabangon araw-araw. Pwede itong pag-aalaga sa halaman, pakikipagkwentuhan sa kapitbahay o pagsimba tuwing linggo. Para sa kanila, bawat araw ay regalo, hindi parusa. Kung mapapansin mo, kapag ang isang tao ay wala ng dahilan para mabuhay, mabilis siyang manghina. Pero kapag may layunin pa, kahit simpleng gusto kong makita ang graduation ng apo ko o gusto kung matapos ang tanim kong gulay, nagiging inspirasyon iyon para manatiling buhay at malakas. Kaya kung gusto mong humaba pa ang buhay mo, hanapin mo ang mga bagay na nagbibigay saysay sa'yo. Hindi kailangang malaki. Kahit simpleng alaga sa halaman, pagluluto para sa pamilya o pagdarasal tuwing umaga. Kung ginagawa mo ito ng may puso, may saysay ang bawat araw mo. Sa puntong ito, napansin mo sigurong lahat ng ugali ng matatandang umaabot ng 70, 5 ay may iisang tema, balanse. Kumakain sila ng tama pero hindi sobra. Gumagalaw sila araw-araw pero hindi pinipilit. Masayahin sila pero marunong ding manahimik. Hindi sila perpekto pero marunong silang mabuhay ng may pasasalamat. At alam mo ba kung ano ang pinakamaganda sa lahat? Hindi mo kailangang hintayin na tumanda para simulan ito. Pwede mo itong simulan ngayon. Pwede mong piliing ngumiti sa halip na magreklamo. Pwede mong piliing maglakad sa halip na humiga buong araw. Pwede mong piliing magpasalamat sa halip na magalit. Dahil sa dulo hindi pera, hindi gamot at hindi kabataan. Ang sikreto ng mahabang buhay, kundi ang ugali mo araw-araw. Kaya bago natin tapusin ang parteng ito, gusto kong itanong sa iyo. Sa 5 ugaling nabanggit natin, alin ang pinakagusto mong simulan ngayong araw? Yung pagkain ba ng tama o buhay? Yung pagiging masayahin kahit simpleng bagay lang, i-comment mo sa baba at baka maka-inspire pa ito sa ibang seniors na nanonood ngayon. Ating sa part 3, pagsasamahin natin lahat ng 5 ugaling ito para makita mo kung paano mo ito maisasama sa araw-araw mong bibigyan din kita ng mga totoong halimbawa ng mga seniors na ginawang lifestyle ang mga ugaling. Ito at kung paano mo rin magagawa yon kahit simpleng tao ka lang. Kaya huwag mong palalampasin ang susunod na bahagi kung nandito ka pa, ibig sabihin gusto mong maging masigla at payapa habang tumatanda. Comment ang giti araw pa sa salamat. Kung isa ka sa mga seniors na pipiliing maging masaya at malusog araw-araw. Ngayong alam mo na ang 5 ugali ng mga seniors na umaabot ng 70, 5, kalmado sa buhay, marunong magpatawad, laging gumagalaw, maingat sa pagkain at masayahin sa puso. Oras na para pag-usapan kung paano mo ito mais sa buhay araw-araw. Dahil ang sikreto ng mahabang buhay ay hindi lang sa kung ano ang alam mo, kundi sa kung paano mo ito ginagawa. Madalas kapag naririnig natin ang salitang healthy lifestyle, ang naiisip agad ng marami ay hirap, gastos o sobrang effort. Pero sa totoo lang, ang mga matatandang malalakas ay hindi naman nag-aerobics araw-araw o kumakain ng mamahaling pagkain. Ang totoo, simple lang talaga ang buhay nila, pero tuloy-tuloy at yun ang susi. Isipin mo si Lola Nena, edad 92, taga Laguna. Araw-araw ay may rutang hindi niya binabago. Gigising siya bago mag-6 magdarasal muna, iinom ng mainit na tubig, tapos maglalakad sa labas habang dinidiligan ang kanyang mga halaman. Pagkatapos nun, kakain siya ng almusal, nilagang saging o lugaw lang, tapos kape na hindi masyadong matamis. Tapos buong umaga gagawa ng magagaan na gawain. Magwawalis, maglilinis o makikipagkwentuhan sa kapitbahay. Hindi mo siya makikitang nagmamadali o nagrereklamo. Sa totoo lang, araw-araw halos pareho lang ang ginagawa niya. Pero dahil regular at may disiplina, malakas pa rin siya hanggang ngayon. Ang katawan kasi parang orasan. Gusto nito ng ritmo? Gusto nito ng ayos. Kapag magulo ang buhay mo, magulo rin ang loob mo. Kaya kung gusto mong tumagal ng malakas, simulan mo sa maliit. Hindi kailangang biglain. Halimbawa, kung hindi ka sanay gumalaw,
Maglakad ka muna ng 10 minuto kada umaga. Kapag kaya mo na, gawing dalo. Kung hindi ka sanay sa gulay, subukan mong magdagdag ng kahit isang ulam na may malunggay o ampalaya kada araw. Kung lagi kang mainitin ang ulo, sanayin mong huminga ng malalim bago sumagot. Ito ang ginagawa ng matatandang umaabot ng sinapit bago, pero hindi rin sila tumitigil. Unti-unti pero tuloy-tuloy. Kaya kahit mabagal, ang resulta ay tumatagal. May isang pag-aaral sa Okinawa, Japan. Isa sa mga tinatawag na blue zones. Mga lugar kung saan pinakamaraming umaabot ng 100 taon at nakita nilang may iisang pattern. Ang mga taong matagal mabuhay. May routine sila na may saysay. Kahit simpleng gawain lang, ginagawa nila ng may puso. Halimbawa, yung pag-aalaga ng halaman hindi lang basta pampalipas oras. Ito ay paraan nila para manatiling konektado sa buhay. Yung pagluluto hindi lang para kumain kundi para makapagsilbi sa pamilya. Yung paglalakad sa umaga hindi lang exercise, kundi paraan para magpasalamat sa bagong araw. Kaya kung gusto mong humaba ang buhay mo, hanapin mo ang saysay sa bawat ginagawa mo. Kahit simpleng gawaing bahay basta ginagawa mo ito ng may kagalakan at layunin, nagiging therapy na yan para sa katawan at isip mo. Ngayon, pag-usapan natin ang pagtulog at pahinga. Isa ito sa mga karaniwang dahilan kung bakit mabilis tumanda ang iba. Marami kasing seniors, ang kulang sa tulog hindi dahil sa edad, kundi dahil sa sobrang pag-iisip. Pero kung titignan mo ang mga centenarian, karamihan sa kanila ay marunong magpahinga ng tama. Kapag gabi wala ng cellphone, wala ng TV at hindi na nag-aalala, alam nila na bukas ulit nila haharapin ang mga bagay na hindi pa tapos. At alam mo ba sa oras ng tulog doon gumagawa ng milagro ang katawan mo? Doon nag-aayos ang utak, doon pinapalakas ang immune system. At doon mo binabalik ang lakas na nawala sa buong araw. Kaya, kung gusto mong maging malakas kahit matanda, bigyan mo ng halaga ang tulog. Gumawa ka ng simpleng ritual bago matulog. Tulad ng mainit na tubig sa paa o maikling dasal para kalmahin ang isip. Bago ka pumikit, sabihin mo lang sa sarili mo, salamat. Isa na namang araw ang natapos ko. Ganyan kasimple pero napakalalim. At isa pang sikreto ng mga mahahabang buhay na seniors, marunong silang makisama. Hindi mo sila makikitang nagkukulong mag-isa araw-araw. Palagi silang may kausap kahit simpleng kapitbahay o rapo. Kasi alam nila na ang pagiging konektado sa ibang tao ay nagpapasigla sa puso. Ang tawanan, ang pakikipagkwentuhan at ang pagdama na may nagmamalasakit sao ay gamot din. May pag-aaral sa Harvard na tumagal ng higit 18 taon at natuklasan nila na ang pinakamalaking dahilan ng mahabang buhay ay hindi pera, hindi pagkain, kundi relasyon. Ang mga taong may masayang relasyon, kahit simpleng buhay lang ay tumatagal at mas malakas. Kaya kung gusto mong tumagal pa, alagaan mo ang mga relasyon mo. Kumustahin mo ang anak mo, tawagan mo ang kaibigan mo or simpleng ngumiti sa kapitbahay. Maliit na bagay pero sa puso ng isang senior malaking ginhawaan. Ngayon baka sabihin mo, paano kung mag-isa na lang ako? Wala na ang asawa, malayo ang mga anak. Alam mo, hindi mo kailangang maraming tao sa paligid para maging masaya. Minsan, sapat na ang isa o dalawang kaibigan na totoo, o kahit alagang aso o pusa na nagbibigay saya. Ang mahalaga, hindi mo pinapayagan ang kalungkutan na manirahan sa puso mo. Kasi tandaan mo, ang katawan mo ay sumusunod sa iniisip mo. Kapag araw-araw mong iniisip na malungkot ka, mahina ka at matanda ka na, yun din ang magiging totoo. Pero kung sasabihin mo sa sarili mo, malakas pa ako, may magagawa pa ako at marami pa akong dahilan para mabuhay, unti-unti ring susunod ang katawan mo. So, kaya kung gusto mong sundin ang yapak ng mga matatandang umaabot ng C, ito lang ang sikreto. Gumawa ng buhay na simple, masaya at may direksyon. Kumain ng tama, gumalaw araw-araw, magpatawad, tumawa at matulog ng maayos. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpili araw-araw na maging mabuti sa sarili mo. Alam mo, maraming nagsasabi, wala na akong panahon para baguhin ang sarili ko. Pero ang totoo, habang humihinga ka, may pagkakataon pa. Kahit isang maliit na hakbang araw-araw gaya ng pagngiti, pag-inom ng tubig o pagdarasal ay isa ng paanyaya sa katawan mo para tumagal pa. Kaya bago ka matulog mamaya, magpasalamat ka muna. Sabihin mo, salamat. Buhay pa ako. At bukas kapag nagising ka, sabihin mo ulit, salamat, may panibagong araw pa ako. Yan mismo ang ugali ng mga taong umaabot ng sima. Ang puso nila laging marunong magpasalamat. At sa part 4, pag-uusapan natin ang pinakamalalim na bahagi ng sikreto ng mga seniors na malalakas.
kung paano nila hinaharap ang kalungkutan, pagkawala at pagbabago nang hindi nawawala ang sigla ng kanilang espiritu. Kasi hindi lang katawan ang kailangang alagaan kundi pati kaluluwa. Kaya kung gusto mong malaman kung paano manatiling payapa at buo ang loob kahit sa pinakahuling yugto ng buhay, huwag mong palalampasin ang susunod na bahagi. Kung nandito ka pa, gusto kong palakpakan mo ang sarili mo dahil pinipili mong alagaan ang katawan at kaluluwa mo. Comment, pasensya sa lakas. Kung gusto mong patuloy na mabuhay ng mahaba, masaya at may kapayapaan. Habang tumatanda tayo, dumarating ang mga panahong mas tumitindi ang katahimikan, mas konti na ang mga bisita, mas madalang ang tawag ng mga anak, at minsan pakiramdam mo parang nabawasan na ang mundo mo. Pero kung mapapansin mo yung mga seniors na umaabot ng sipa, kahit mag-isa na sa bahay ay payapa pa rin ang mukha, masigla pa rin ang kilos at maiti pa rin sa labi. Bakit kaya? Dahil marunong silang tumanggap ng pagbabago, tumanggap ng pagkawala at tumanggap ng totoo na ang buhay ay hindi laging pareho. Ang isa sa